Ang sunod na gagawin ay hatiin natin ito para maglagay ng dart, no? So, hatiin natin yung mula diyan, hindi dito ha, kundi dito, mula diyan, hatiin natin yung kalahati. Ganun din doon. And then, guhit pababa. Ayan. Guhit pababa. Ayan. And then, mula dito, baba tayo ng 2 inches. Diyan manggagaling yung ating dart. Mag-draw na tayo ng kanyang dart. Ang dart, kailangan 1/4 lang. So, half inch lang. And then, baba tayo ng 4 inches. Hanggang dyan lang yung dart natin. Yung dart na yan, didiretso yan kung patch packet ang ilalagay natin. Pero kung hindi patch packet, putol siya hanggang dito sa 2 inches. So, dito naman, kailangan 1 inch. 1 inch na hanggang doon yung 1/4 mo. Hindi pwede na like a diamond. Napatatsulok siya. So, kailangan dito, pantayan. Pantay. Ayan mangyayari ganito. Tapos, pag ganyan. So, yan yung kanyang so, kailangan dito 1 inch yan, half inch magganyan, half inch magkabila, half inch dito, half inch dito, na ganyan siya. 1/4, hindi dito magaganon po kasi pa tilos ka mo pa ganun. Kailangan magbaba ka ng half inch bago doon ka magtilos. So, kailangan pantay-pantayan sa paglalagay ng so, ganyan ang paglalagay ng dart sa harap. Kapag ang iyong bulsa ay patch. So, ngayon, ano natin kung paano paggawa ng bulsa, no? So, tayo dito tayo sa patch pocket, no? Sa patch pocket, papasok ka ng 4 inches mula dito. So, nandito siya. Kung malaki ang sukat. Pero dito, kung tulad naman yan, nandyan ang maliit ang body niya, mag-ano ka ng 1 inch dito. 1 inch, katapos 2 inches ang baba. Ayan. So, yan siya. So, yan yung pocket. So, ang haba niya, ang lapad niya ay 5.5. Katapos, ang kanyang haba ay 6. So, depende sa laki. So, ito naman hindi naman kalakihan. Kaya, 5.5 ang luang. Ang haba ng bulsa ay 6. Yan. So, pwede mong ibilog ng ganyan. Yan. So, ganyan ang paglalagay ng packet, no? So, depende sa katawan. Magkalkulahin na lang kung ilan ang lapad yan at ang haba. So, ayan siya. Ito yung patch pocket. Paggawa naman na packet na cut, dito, baba kayo ng 2 inches. Mula dito sa baywang, baba ng 2 inches. And then, dapat dito sa kanya, sa kanyang dart, ay lumabas kayo ng 1 inch. So, ayan, 1 inch. So, ayan siya. Dito siya. So, buburahin mo na itong kanyang dart. So, ganyan na lang kanyang dart, no? Dito na lang. So, 2 inches yan, pababa. And then, lalabas ka ng 1 inch dyan. And then, bawas ka ng 1/4 dito. And then, ayan. Yan yung pocket cut. So, kapag kinlose mo yan, so, ito'y labis na. So, kailangan, bawas ka ng, kung halimbawa, dart na yan, bawas mo siya, either dito mo ibawas o magdagdag ka doon. So, kung halimbawa, ayan, maliit siya, o kaya malaki yung baywang niya, sa sukat na yan, pwede kang dito magdagdag, o kaya dito ka kumuha. Dito ka magbawas. Ayan siya. So, ito na ngayon yung bago mong side seam. So, murahin natin yan. Side seam. Ito na side seam. Ito naman yung may cut dyan. Kapag nilagyan mo ng tacks, liliit siya. So, magkakatapat din siya dyan. No? So, ayan siya. Ito yung, Ngayon, kailangan yung, at kung meron takip yung bulsa, ang haba ng takip ay 6.5. So, 6.5. Saan ba yan? 6.5 pag malaki. Kapag maliit lang yung tulad ito, medium lang ito, so pwede ng 6.
Yung 6. So, ayan dyan, 6. 6. Tapos, ang kanyang luang ay 2 and 3/4. No? 2 and 3/4. Ayan siya. So, ayan. Yung pinakatakip ng bulsa. So, ayan yung laki ng bulsa mo, no? So, dito, hindi natin konting bilog dyan. Bilog. Ayan. So, ayan siya, bilog. So, ganyan ang bulsa. Patikip. So, ayan na yung kanyang, tapos tayo dito sa side. And then, sa bulsa, kanina sa patch pocket, ngayon naman sa pocket cut naman tayo. So, ito yung kanyang pinaka pocket flap. So, ayan. Ito yung butonis natin. Ito yung unang butonis natin. Baba tayo ng 5 inches. Yan yung pangalawang butonis. So, ito ay dalawang butonis, no? Ayan. Ayan ang butonis. So, paglalagay ng bulsa sa may dibdib, no? So, mula dito, mula dyan, pataas ka ng 1 1/2. 1 1/2. Ayan. Marka natin. Ayan. Mula dito, mag-ano ka ng 1 inch. Ayan, 1 inch. So, ang haba ng ano mo, depende sa 4 1/2 or 4 inches. So, pagka maliit lang ang tulad dito, pwede na ang 4. And then, dito, tataas ka ng 1/2 inch. Kung gusto mo na may shape yung iyong bulsa. So, naka-slant na ganyan. Pwede ding tuwid, pwede ding slant. So, ang bulsa natin ay, guhitan mo natin ito. Ayan. Ang bulsa natin ay 7/8 or 3/4. So, 3/4. So, ayan yung bulsa. Lumaki itong isa. Dapat. Ayan. So, ayan yung bulsa. So, tataas kayo ng 1 1/2 mula dito sa line na ito. Mas line na yan. And then, maglagay kayo, pumasok kayo ng 1 inch dito para hindi naman kalapit ng iyong armhole. And then, mula doon, sukatin mo na yung iyong hanggang 4 1/2 inches ang laki dito. Or 4 1/4. Ito 4 lang kasi maliit lang naman ang katawan nito. So, tataas ka lang ng 1/2 inch para mag-slant siya. So, ayan yung bulsa, no? So, dito ito sa paggawa ng lapel, no? So, extend natin ng 1 inch dito. So, 1 inch, ayan. So, dito ang 1 inch, no? Andyan siya. And then, connect natin. Mula doon. Connect natin dito sa ating ayan. So, ayan. Nakalik natin dito sa ating So, ayan, paggawa na ng collar, no? So, ito. Ayan natin dyan. Tulungan ko kayo paggawa ng collar, no? Na para maganda. So, ito yung ibang paraan ng paggawa ng collar. Ng lapel. So, ito, yan. Mula dyan sa gilid na yan, just sulok na yan. Sulok na yan. Sukat kayo ng 1 inch. Yan, 1 inch. And din dito, ito, mula dito hanggang dito, ang baba niyan ay chest divided by 12. So, yan. So, yan. Ito chest divided by 3 1/4. Yan, 3 1/4. Pinakamadali yan, ha. So, hindi ka na ano yan. Ang gagawin, mula dito sa 1 inch, and din dito, sa 3 1/4, ganyan siya. Ayan. Lampas mo ng 3/4. So, ayan. So, tandaan na, 1 inch doon, mula doon sa dulo ng shoulder seam,
And then dito, mula dito, ay chest divided by 12. Chest circumference, buong sukat ng chest, divide mo sa 12. Ito yon, baba na yan. So, dun mo siya, ito, at saka yun, ipag-connect mo. Labas mo lang siya ng 3/4. So, ito yung aking ginawang itong tuxedo na ginawa ko. So, pwede mo siyang lakyan ng collar, pwede mo siyang 2 inches dito, then pag ganon, so malapad itong lapel mo. So, ayan. So, yan. Maliit lang yung lapel ko kaya ganyan lang siya. And then, ganito ang ginawa ko. Ayan. Ito ang pinagbasihan ko. Ito. Ayan. Bago ko siya ginanon. Ayan. Connect mo doon sa 3/4. So, ganyan ang kanyang lapel niya. Ganyan. So, mula doon, 1 inch. Mula doon sa shoulder seam, sa dulo, 1 inch. And then mula dito, 3 and 1/4. Ito ay chest circumference divide by 12. Kukunik mo yan, dalawang yan. Iaano mo lang ng 3/4 kasi ito yung ginawa kong tuxedo. 3/4 lang ginawa ko dyan. So, pwede mong laparan. Depende sa gusto mo ng collar sa lapel. And then, hanggang dyan siya, ito, ganyan nyo. Ayan. Itaas nyo. Yan. Hindi nakaganyan siya kanina, Itaas nyo siyang paganyan. Pero doon pa rin siya. Nandun pa rin siya, ha? Igaganyan nyo siya. And then, sukat kayo ng 1 1/4. So, ito yung technique, ha? Ayan. 1 1/4. So, nandito ang 1 1/4, Sukat kayo ng 1 1/4 dito. Ayan. Katapos, 1 1/4 din dito. So, ayan siya. Diba? Ito ituro sa aking kwento, ha? So, ayan. 1 1/4 dyan. Katapos ito 1 1/4 din. Bakit siya nagkatagni? Ginanon ko lang siya, Ginanyan ko siya. Tinaas ko siya. Ayun. Tapos 1 1/4. And then, saka mo iganyan. So, yan na yung lapel niya. Yung collar niya. No? So, ayan. Ito yung pinaka-guide mo. Kaya ito, maganda rin, mahalaga din talaga ito. So, next, mula sa guhit na yan, i-extend mo yan ng sukat ng neckline ng back. So, yung neckline ng back, sukatin mo yan. And then, yung idadagdag mo, sumula diyan, i-extend mo yan. So, akin ay, ang back na ito ay 4 and 1/4, 4 and 1/8. So, ayan. Extend natin 4 and 1/8. Ayan. Yan yung, itong sukat na ito ay sukat ng liig ng likod.